Kabanata 10, Answer. My rational self is telling me not to go, to just stay in the mansion for the whole semestral break. Briggs have not been exactly a friend to me, just a couple of greetings and that was all of it. We don't even hang out at school because he's always with the boys. Hindi ko rin pwedeng ipagkaila na maaring ang sadya niya sa akin ay hindi lang pagkakaibigan. But then, I am tired of feeling so bad for quite a while now. Kung magmumukmuk ako dito sa kwarto ko, wala akong ibang iisipin kundi ang mga bagay na hindi ko na dapat pang isipin. If I call Philly, she'd ask me non-stop about my debut that's supposed to happen very soon. Ayun nga lang, hindi ko alam kung may plano ba si Mami at Daddy tungkol doon. Hindi ko naman gusto rin ang engranding ganoon, pero naalala ko ang pangarap ni Mami para sa akin, isang engranding debut party. A Dolce and Gabbana theme with all my friends and our family friends. I don't think that will happen though. Bukod sa nandito ako sa probinsya, mukhang wala pang plano si Mami roon. I don't even think she remembers my birthday. Hindi ko naman gustong mag-demand at ayaw ko rin ng engranding birthday. Hindi ko alam ang isasagot ko kay Philly kasi alam niya na ganoon ang plano ni Mami noon pa man. My mom wasn't very modest towards her grand plans for me, so everyone in Manila is already expecting. Mami, kumatok ako sa isang closed-door meeting. Mom looked at me. She looked stressed but she tried to compose herself when she saw me near the door. Pwede ba kitang makausap? I asked looking around the long table filled with some people. Go on, Iha. If it wasn't that private, you can just ask me now. We're quite busy for some renovations here, so... yung kaibigan ko po kasi nagyayang mag-outing kami. Sa school ang kitaan. Tumango na si Mami kahit hindi pa ako natatapos. Ask Lando to bring you there. Maipapadala bang pagkain sa'yo? Umiling ako. Wala naman po. You should bring some to impress your friends. Go ahead and get something from the restaurant. Huwag kang papagabi, okay? Susunduin ka ni Lando. Okay po, thank you. That was my last straw. Silently, I hoped she'd be her usual self and get mad at me for going somewhere. Hindi ko naman gustong-gustong sumama kaya kung tumanggi si Mami kanina, tatanggapin ko iyon at hindi ako magpupumilit. But I took her yes as a sign to really just go and have fun with some new fun friends. Nilapag ko ang isang bilugang cake sa aking kandungan habang nasa loob ng sasakyan namin. Papunta na kami sa school ni Kuya Lando. Doon kasi ang usapan namin ni Briggs na magkita para pumunta sa sinasabi nilang gubat na may bukal o sapa. I don't exactly know who he's with but he said it's just his friends, so siguro classmates or basketball players. Salamat po Kuya Lando, iti-text na lang po kita kapag tapos na po kami. Baka rito rin ako magpahatid sa friends ko kapag tapos na kami sa outing, sabi ko. Sige po. Lumabas na ako ng sasakyan. Walang katao-tao ang school dahil nagsimula na ang semestral break. Dala ang cake, nanatili ako roon sa waiting shed, mag-isa habang pinagmamasdan ang palayo naming sasakyan. I'm wearing a striped dress and a black short hat. I have no intention to swim so I didn't bring extra clothes. Kahit sinabi ni Briggs na hindi na ako dapat magdala ng kahit anong pagkain, alam kong masisiyahan pa rin siya kung sakaling may iaambag nga ako. Tumitig ako sa walang taong kalsada. Halos walang dumadaan dito lalo na kapag walang pasok. Paminsan-minsang bus at van lang ang nakikita ko. Sa malayo, nakita ko ang isang kulay abong lumang pick-up. May ilang lalaki sa likod noon at nagkakatawanan na. Naririnig ko sila. Ito ang nasabi ni Briggs sa akin kahapon. Susunduin kita. Dadalhin ko ang pick-up ko. Sasakay din ang mga kaibigan ko doon kaya hintayin mo na lang ako sa shed sa labas ng school. Kumaway ang mga lalaki sa likod. Kahit ang ilan sa kanila, hindi ko pamilyar. I know I should try to be friendly so I waved back too. Tumigil ang pick-up sa harap ko. Bumukas ang pintuan ng driver at iniluwa si Briggs doon. Nakangiti at maporma. Hi, nagdala nga pala ako ng blueberry cheesecake kahit sabi mo huwag na. Ayos lang ba? Sabi ko habang pinapasadahan ang mga lalaki sa likod ng pick-up niya. Walang problema, he said as he moved to close the distance between us. Hinawakan niya ang braso ko at iminuwestra ang front seat ng pick-up.
Hindi niya tinanggap ang cake pero inisip kong ako pa rin ang magdadala dahil siya nga naman ang magdadrive. Yes! Nagtawanan ang mga lalaki sa likod. Hi Amber, ganda mo talaga, sabi ng isang lalaki. Akala ko suplada ka, hindi pala, friendly at maganda pa. Ligo tayo mamaya doon ah. Ako na lang pansinin mo Amber, unahan ng mga lalaki. Ganda ng sosyal na taga Manila. Humagikhik ang isa. Salamat, I said a bit uneasily. The way they laughed and the words they used made me more uncomfortable. There were 7 boys behind the pickup. Pinagbuksan ako ni Briggs ng pintuan sa pickup niya at pumasok na agad ako roon. Kinandong muli ang cake. Hi Amber, umiinom ka ba? Tanong ng nasa likod na lalaki. Alright, I don't like this. All the while, I thought the boys are on the back of the pickup so the girls could sit on the passenger seat. Laking gulat ko na ang 4 na tao sa passenger seat ay pawang mga lalaki rin. Walang babae roon bukod sa akin. I am the only girl among the 12 boys and I am not comfortable with this setup. Hindi. Taga Manila ka tapos hindi ka umiinom? Hindi kami naniniwala. Hindi talaga. Medyo takot ko ng sagot. Patuloy ang pagdiretso ng sasakyan ni Briggs sa kung saan. As I was about to ask him to stop the car, the boys behind us were all too busy asking me so many questions. Kahit isang beses lang? Sorry, akala ko may ibang babae. Hindi ko alam na mag-isa ako rito. Nandito naman kami. Anong problema mo sa amin? Hindi ka namin pababayaan. Hindi ka maboboard kung iinom ka. Huwag niyo ang pilitin si Amber. Ang bait-bait niyan tapos ginaganyan niyo. Sabi noong isa sa boses na hindi mapagkakatiwalaan. Ako na lang ang samahan mo, Amber. What's more horrifying than this setup was the car took a turn into a very secluded and remote area. Lubak-lubak ang daanan at puro mga kakahuyan na ang nakita ko. Tama ngang pupunta kami sa kagubatan pero kung sila ang kasama ko, ayaw ko na. Briggs, hindi na lang sana ako. Bago ako matapos sa pagsasalita, the pickup moved into a complete halt which startled all of us. Napatingin ako sa harap at nagulat ako nang may tao roon. Jackson Riego in his faded jeans, white V-neck t-shirt, black boots, parked his motorbike in a drift motion in front of the car. Sa gulat, naipreno ni Briggs ang sasakyan. Mabilis na nagpanik ang mga nasa likod. Ang mga nasa labas naman, kung hindi bumabati, tinatapik naman ang bintana ng pickup. Sabi sa'yo Briggs masamang desisyon to. Oo nga, narinig kong girlfriend niya to. Briggs was paper white. He looked so stunned habang nakatingin sa kay Jackson na nag-aayos ng helmet. Labas ka Briggs! Ikaw na kumausap sa kay Kuya Jack! Sigaw noong nasa labas. Sir, ikaw po pala. Naririnig kong maamong sinabi ng iilan sa labas. I was stunned too. Nakain ako ng kaba ko kanina na hindi ako makapaniwala sa nangyayari ngayon. Tsaka lang ako natauhan nang lumabas si Briggs at hilaw na bumati kay Jackson. Jax, ikaw pala. Aniya, sinusubukang maging maamo. Without hesitation, I pushed the door open. Walang pumigil sa aking gawin iyon. Nang nilingon ako ni Briggs, puno ng apology ang kanyang mga mata. Marahang lumapit si Jackson sa amin. The only sound is the breaking of the dried leaves on the floor. I stared at him stupidly with a box of cake on my hand. He's the last person I'd wanna see right now, but I can't deny how much I needed this distraction. Ayoko na sumama sa kanila ni Briggs. Saan kayo pupunta? Nakatingin si Jackson sa akin pero alam kong para kay Briggs ang tanong na iyon. Kuya, sa may kamalig lang sana. Sasama yung girlfriend ko rin mamaya. Papunta pa lang dito. Sabi noong isang lalaking bumaba galing sa likod ng pickup. I can sense their utmost respect to Jackson at alam kong hindi lang respeto ang meron sila para sa kanya. The fear is very evident too that Briggs jumped a bit when Jackson stepped more towards them. Sinama lang namin si Amber. Jax, para sana makipagkaibigan. Sasabihin ko sana sa'yo, kaso hilaw na tumawa si Briggs. Halata ang takot. Talaga? He sounded so sarcastic at kung hindi ako nagkakamali, may bahid na paghahamon doon. Sorry, Kuya Jack, pasensya na. Hindi namin sinasadya na isama si Amber sa amin.
Habang nagsasalita yung isang lalaking dumipensa rin kay Briggs, bumaling si Jackson sa akin na para bang wala siyang naririnig na nagsasalita. His eyes smoldered with anger and intensity. I stilled with difficulty for my knees wobbled from strange feelings. Bumagsak ang mata niya sa dala ko. Tumaas ang kilay niya bago supladong binalik ang tingin sa dalawang kausap. Kahit na mga basketball players sina Briggs, nobody came close to Jackson's height and body build, and they all know that. Pasensya na, hindi ko alam Jax na kayo. Hindi na kami manggugulo kay Amber. Si Briggs. Pangako yan, hindi na ako... Ito ba ang gusto mo? Ang sumama sa kanila? He turned to me again, firing that question. Napakurap-kurap ako. Ayoko magsinungaling dahil alam kong hindi naman ako mapapasama rito kung hindi ako pumunta kanina sa school. Gusto kong sumama sa kanila. See, it was her idea, kuya. Sabi nung isa na hindi pinakinggan ni Jax. Pero I changed my mind immediately when I realized there aren't girls. I just couldn't say it loud because they were busy asking me questions, sabi ko. His jaw clenched repeatedly. Bumaling siya kina Briggs at nakita ko kung gaano nakatakot sila ngayon. Bumalik sa likod ang kasama ni Briggs at may umaawat na rin kay Briggs galing sa sasakyan. Iwan mo na Briggs. Pasensya na, sir. Sorry. Amber, huwag ka nalang sumama. Pasensya na Jax. Pasensya na talaga. Mali ako sa ginawa kong yayain si Amber. I know that I certainly didn't like being with all of them. It made me uncomfortable. But I didn't give them a chance to prove to me that they can make me comfortable. Paano kung masyado lang akong naging judgmental na inisip kong masama ang pake nila sa akin? That's not likely judging the rudeness and playfulness of their questions, but I don't want to be rude. Isa pa, anong gagawin ko roon sa cake? Mabilis akong tumakbo kay Briggs kahit na takot siya sa paglapit ko. Nakatitig kasi si Jackson sa akin at masyadong madilim ang tingin niya. Briggs, pasensya na. I really thought there were girls around, so I got excited and brought this cake for all. Ayoko nang sumama at tingin ko mas komportable kayong mga lalaki kung kayo-kayo lang. Sa inyo na lang ito at hindi ko naman makakain mag-isa yan. Salamat Amber, pasensya na. Tinanggap niya naman iyon. Briggs jumped so fast on his car that in just a second, he's already inside and making the engine roar. Tumabi ako at hinayaan nang lumiko ang sasakyan at humarurot palayo roon sa amin, leaving Jackson and I alone in the middle of the woods. Pinanonood ko pa ang nawawalang sasakyan at ang presensya niya sa likod ko, mas lalong nagpakaba sa akin. Lalo na ngayon, kaming dalawa na lang at tahimik na. Magkaaway kami noong huling pagkikita. Hindi kami nagkakausap. Galit siya sa akin, galit din ako sa kanya. Kanina lang nagpapasalamat ako sa pagdating niya. I felt like he's my savior when I thought I was in trouble. Now that I am sure I am far from trouble and it's just the two of us, mabilis na umahon ang matinding galit na kinikimkim ko. Gusto mo palang sumama sa mga lalaking iyon, ha? He taunted as I was trying to stop the dripping acid on my system. Sa tono niyang iyon, para bang kasalanan ko ang lahat. O may iba akong pakay sa pagsama sa mga lalaking iyon. It was like he's insinuating that I wanted to be with those boys so much I'd die. I turned to him with angry eyes. Inayos niya na ang helmet at may mapaglarong galit ng ngiti sa labi nang tiningnan ako. Gusto kong makipagkaibigan. Gusto mong makipagkaibigan sa grupo nila? Ilang lalaki ba iyon at naniwala ka naman na dadating ang girlfriend noong isa? Tingin mo may dadagdag na babae, ganoon? O alam mo talaga na sa simula pa lang, ikaw lang mag-isa roon? He spat angrily. Anger boiled within me too. He really is insinuating that I wanted to be those boys. Ni hindi ko alam na puro sila lalaki. How cruel! My eyes watered at my anger towards him. Isang buwan kaming hindi nagkita at higit pang hindi nag-uusap at ganito na ang tingin niya sa akin? I want to shout at him that I don't know that I'll be alone with them, but my tears rolled down my cheeks before I could say anything. Umiiyak na nga ako. Ganoon pa ang sasabihin ko. I feel like a loser and I don't want that. Imbes na iyon ang sabihin ko, mas pinili ko ang mas masakit na mga salita, only to hide the feelings I've been bottling up.
Eh di sana hindi ka na nakialam. Sana hinayaan mo na lang ako na sumama sa kanila. Ba't ka ba kasi humarang pa? I said while crying so hard. I was too angry to even pause to catch my breath. Madilim ang tingin niya pero bahagya akong nakitaan ng gulat ang mga mata. Pinalis ko ang luha sa aking mga mata. Sumakay naman siya sa kanyang motor. Nanatili ang parehong ekspresyon sa mga mata. Sumakay ka na at ihahatid na kita sa inyo, he said in a cold baritone. Hindi ko matanggap iyon. My anger is just too much that I don't know how to deal with it. I have never felt so much extreme feelings my whole life that I feel like a volcano bursting. Oo, nagkaroon na ako ng boyfriend, but I certainly didn't feel all of this towards Harper. The passionate anger, the burning feeling in my heart, and the self-pity. Pride was my only weapon, my first line of defense for all of these foreign and overwhelming new feelings. Ayoko! Sabi ko at mabilis na tumakbo patungo sa malayong kalsada, nakita naman sa diretsyong daanan. His motorbike roared to life and I then knew my running just wouldn't work. Isasakay kita sa ayaw at sa gusto mo, he said, and then the engine turned to a drift and swiftly ran towards me. Wala na akong ibang maisip na paraan. Ayaw na ayaw kong sumakay sa kanya, lalo na ngayong umiiyak ako. Hindi kami okay. He saved me, alright, but we're not okay. I cannot pretend for the life of that we are fine or civil. I want to wage war, all out. Tumakbo ako papasok sa naglalakihang kakahuyan. Sa sobrang laki ng mga puno, halos kasing tangkad ko ang ugat ng mga ito. Hindi makakapasok kahit ang motor doon, kaya hindi niya ako masusundan. Then, I'll just wait until he's gone bago ako lalabas doon at umuwing mag-isa. Amber! He shouted and the engine of his bike died. Humihigbi ako habang tumatakbo. Adrenaline made me run faster and almost with precision until I jumped short at a large root. Bumagsak ako sa lupang puno ng tuyong dahon. Mabuti na lang at hindi naman ganoon kalakas ang bagsak ko pero humapdi ang tuhod kong naunang tumama kanina. I groaned. Pumikit ako ng mariin at naupo muna sa mga dahon, nagtatago sa naglalakihang ugat. I thought he wouldn't find me, or at least take time to find me, but he was immediately there. Fuck! He disturbed the birds with his loud curse. Dumaan ang pag-aalala sa kanyang mukha at walang pag-aalinlangan na nag-squat. Hinila niya ang binti ko. Isang hawak niya lang, kumislot agad ako at halos itulak siya. My heart is beating crazily that I couldn't hardly catch my breath. Mariin niyang hinawakan ang binti ko. He glared at me as his jaw clenched. Iwan mo na lang ako rito. Ba't ka ba sunod na sunod, ha? Habang nagsisisigaw ako sa kanya, kinuha niya ang puting panyo sa bulsa ng maong. Mas lalo lang akong nainis dahil nanatili siyang kalmado habang tinatali sa aking tuhod ang panyo niya. I want so bad to get a reaction, anything. I don't know why I'm bursting right now when I have never done this before. This isn't even allowed according to my personality development classes, but it's just so hard to suppress it. I can't hold it any longer. Tinulak-tulak ko siya kahit na alam kong walang kwenta iyon sa laki ng katawan at sa tangkad. He ignored my full force. Iwan mo na ako, sabi eh. Nakikialam ka pa rin pagkatapos ng ilang linggo mong pagkakaroon ng walang pakialam. Sana tinuloy-tuloy mo na. I screamed in an unladylike manner. I burst out crying so hard. Nangihina kong sinuntok-suntok ang dibdib niya. Nagpatuloy pa rin siya sa ginagawa sa sugat ko at wala akong pakialam dun. Binasted na kita eh. Hindi kita gusto. Hindi ka gwapo. Ayoko sa'yo. Iwan mo na ako rito. Huwag mo na akong pakialamanan. Sunod-sunod kong sinabi habang miserableng umiiyak. I felt him sighing heavily. Mabilis na nahawakan ang nangihina kong kamay sa huli. Sinubukan kong kumawala pero masyadong malakas ang hawak niya sa aking palapulsuhan. He put my hands down as if chained. Yumuko ako dahil ultimo pagpunas ko sa aking luha. Hindi ko na magawa kasi hindi niya pinapakawalan ang kamay ko kahit anong gawin ko. Bitiwan mo ako. Nangihina akong sinabi. Titigilan na kita, he said in a calm tone that hurt me so much. Nararamdaman ko ang pamimilipit sa aking dibdib sa sobrang sakit. Parang pilit na pinipiga ang puso ko. Nanatili akong nakayuko. Wala nang masabi dahil ibibigay niya rin naman.
ang gusto kong mangyari. Pumikit ako ng mariin. I can't believe this. How unfortunate. This isn't anymore normal. This is just beyond me. Hindi ako ganito at tingin ko, alam ko kung bakit ako nagkakaganito. Alam ko kung bakit ako nagkakaganito at mas lalo lang akong nalulungkot ngayon. Gusto kong tumakbo at magpakalayo sa lugar na ito. I hated Castiglione even more. Tigilan mo na ako. Umalis ka na. Iwan mo na ako rito. Bigo kong sinabi sa gitna ng pag-iyak. Titigilan kita. Sagutin mo muna ang mga tanong ko. I've never been this hurt before. All this time, I thought that the happy feeling I had when I first met Harper was the meaning of the world's most prized word. Now I just realized it can't be prized if it was only that. Something more raw, more extreme, more ugly, and more fierce should be named that. I know that now. Anong iniiyak-iyak mo ngayon? Lalong pag-iyak lang ang naisagot ko. Pinilit kong kumawala sa pagkakahawak niya, but I'll twist my wrist and he just wouldn't let me go. Sagutin mo na maayos yan. Titigilan kita. Tigilan mo na nga. I spat angrily and irrationally. I couldn't seem to compose a valid argument. Kahit anong hagilap ko sa utak ko, sadyang wala itong maibabahagi sa akin sa ngayon. Sinagot mo na ba ng maayos yung tanong ko? He said sarcastically now. I glared at him, ashamed of all the flowing tears from my eyes. Hindi ko alam kung masaya ba siyang nakikitang lumuluha ako at ultimo pagpahid sa luha ko, hindi niya mapagbigyan ng kamay ko. He repositioned his hold of my wrist. His right hand held onto my hand now, brushing my fingers a bit. Natigil ako sa paghinga at bumagsak ang mata ko roon. His large hand ate mine like a predator protecting his hunted victim. Madali akong kausap, Amber. Naintindihan ko na hindi mo kayang makasama ako kasi binasted mo na ako. Hindi ako gwapo. At ayaw mo sa akin, hindi ba? He said clearly. Tinigilan kita because I know you'd like to be left alone. I know that's what a man should do if rejected by the woman he wants. You don't want me. Don't fool me. Sigaw ko. Nagdilim ang tingin niya ngayon. Ang kalmadong disposisyon kanina na wala ng parang bula. Ginagamit mo lang ako. Stop that fucking reason, agap niya. Your mother did so many ugly things to my family that it inspired me to avoid you. But I couldn't. Huwag na huwag mo akong paratangan na ginagawa ko ito para maghiganti dahil mas gugustuhin kong huwag kang kausapin kaysa masangkot sa pamilya mo. If I wasn't fucking attracted towards you, I wouldn't even look at you. Napakurap-kurap ako sa sinabi niya. He looked so passionate when he said that. Unti-unti ko nakitaan ng galit ang kanyang mga mata. His eyes were bloodshot that even when he smiled, it only looked like an evil smile. Besides the history, I don't fall for kids. Damn, I don't fall at all. He repositioned his other hand's hold on me. Marahan niyang ginapang ang mga daliri ko. He licked his lower lip, making me a bit dizzy from the excessive tingling feeling. Nanatili ang mga mata ko sa aming mga kamay, my tears falling on my forearm like an unclosed faucet. I'm not a kid. Marahan kong sinabi. You still are. It's obvious with the way you react about all of this. I said I'm not a kid. Pagalit ko nang sinabi ngayon. He chuckled. It doesn't matter. I'd wait. What? Napaangat ako ng tingin sa kanya. Parang sinasaksak ang puso ko. I couldn't breathe properly. Convince me with your answer, Amber, para tuluyan na kitang matigilan, gaya ng gusto mong mangyari. Bakit ka umiiyak? Did you want to go with those boys? And I'm such an idiot for keeping you? So, you're crying angrily right now? Hindi no. Anong tingin mo sa akin? Ayoko sumama sa kanila. Akala ko lang naman na may babae roon eh. Gusto kong magkaroon ng kaibigan. Good. Because if you said yes, I still won't regret what I did. I'd do it over and over again. I'd drag you out of that track if I have to. Huwag ka lang matuloy dun. Ano ba kasing pakialam mo? Bakit ka nakikialam pa? He groaned loudly na natigil ako sa pagsasalita. What's not clear? I fucking said I'm in love with you. Natigil sa ere ang mga mata ko. Para akong sinisilaban at hindi ako mapakali. I couldn't hide the joy I'm feeling. I couldn't suppress anything anymore. Kung hindi, maaga ako mamamatay sa sakit sa puso at sa kabaliwan.
I know what those boys are up to. It was a miracle I didn't hurt even just one of them. Thank you. I managed to croak because above all this, I am truly grateful that I didn't get it with them. Kahit pa sabihing hindi masama ang pakay ni na Briggs sa akin, nagbago na ang isip ko kanina pa nang pumasok ako sa pick-up na iyon. Hindi ko lang masabi na maayos dahil sa nangyayari. You're welcome, he said heatedly. The anger from what he's thinking is still showing. Ilang sandali siyang natahimik. Kumalma ako at unti-unti nang humupa ang luhang nahuhulog kanina. Hindi ko alam kung alin doon sa sinabi niya ang nagpagaan sa nararamdaman ko. Pero may palagay akong lahat ng iyon ang nagustuhan ko. Ngayon, sagutin mo na ang tanong ko kanina. Bakit ka umiiyak kung hindi iyon ang dahilan? My head is still out there thinking of so many bad things and I couldn't stop it. Bakit ka nandito? Engineer na kayo ng Rowena mo. Sana siya na lang pagtuunan mo ng pansin. Tutal, lagi naman kayo magkasama, di ba? I said miserably. He sighed heavily again. Sumulyap ako sa kanya at nakita kong titig na titig siya sa akin. Lips so red from his licking and his Adam's apple moving, highlighting his manliness. Palagi kami magkasama ng mga kabatch ko. Ayokong pumasa lang. Gusto kong makatulong kaya palagi rin sila sa bahay namin. Sila? Kayong dalawa lang. I spat. Marami kami. If you'd only asked me that time when you saw us, I could have showed you our house that's full of my classmates. Ba't ako magtatanong sa'yo? Binasted na kita. He renewed his hold of me. This time, he's holding my hands softer. Pwede kong bawiin na ang kamay ko kung gusto ko, kaso hindi ko na ginawa. Right, so I shouldn't explain. Busted na ako eh. May dumaang kiliti sa puso ko na hindi ko maintindihan. Kinagat ko ang labi ko at yumuko na lang. He softly caressed my palm using his thumb. Uminit ang pisngi ko. Look how my baby turned the tables. Ako dapat yung may tanong pero sa huli, ako pa ang natanong at sumagot. He said softly. I'm not a baby. I said softly too. He chuckled and caressed my palm with his thumb again. My heart is floating and I don't have a name for the sensation I'm feeling. Nagbigay ka pa talaga ng cake. You baked it for that bastard? He said icily. Nagangat ako ng tingin. He's being crass and I don't know why I am so... Hindi nga ako marunong magluto. Magbe-bake pa ako. Kinuha ko lang sa kitchen ng restaurant yon. Ngumuso siya. Nanatili ang mga mata sa aming mga kamay. Oh, now I feel better, he sighed. I'm really feeling feverish. My heart is really floating. Magdudugo na ang labi ko sa kakakagat. Ako lang dapat, dagdag niya. Hindi ako makapagsalita. Nabibitin talaga sa ere ang sasabihin ko. Sagutin mo na ang tanong ko. Bakit ka umiiyak? Hindi ba gusto mong iwan kita? Iiwan kita. Just convince me with your answer. He probed again. Nangilid muli ang luha ko. He looked so serious now and I'm afraid that he's really going to do it. Ang sabi mo, in love ka sa akin. Tapos ngayon, iiwan mo ako? Pumikit siya at pinatagal ang dila sa labi bago nagsalita. Hindi kita pwedeng pilitin kung ayaw mo talaga sa akin. Bumuhos muli ang luha ko. Hiyang-hiya na ako na gusto ko nang kainin ng lupa ngayon. Will you stop crying, Amber? Bet ka umiiyak, sabihin mo. Hindi ako nagsalita. Binitiwan niya ang kamay ko at nanatili iyon doon, sa pag-asa nga hawakan niya muli. Pinalis niya ang luha sa aking pisngi. Hindi mo ako gusto, di ba? Hindi ko alam paano naging madali ang mga naunang sagot ko sa tanong na iyan. Hindi ko alam kung paano ko nasagot iyon nang salungat naman talaga sa nararamdaman ko. Maybe because I believed then that I didn't like him. I couldn't like him. I can only romantically like boys like Harper because the thought of liking a Jackson Riego scared me so much. I know I'd break my heart if I did. I know I'd change my life if I did. I know I'd lose myself if I did, and it terrified me. It still terrifies me, even now when I can already say that I do like him. Bet ka umiiyak kung ganoon. He sighed finally when he realized that I still couldn't say it. I'm really just so stunned and afraid of all of these foreign and overwhelming feelings. Do you need more time to answer that?
he asked huskily. Hindi ko alam. Dahil kaya kong sagutin iyon ngayon pero hindi ko alam kung handa ba ako sa kanya. I can give you more time. I'm not in a hurry, but I won't be here much anymore. Nagangat ako ng tingin sa kanya. May mga offer sa akin sa mga malalaking kumpanya sa Manila. Nagtatrabaho na siguro ako roon. I want to practice my career but I'll make sure I'll visit you here often and if my money is enough. What? Para ako mamamatay sa sinabi niya. Muling namuo ang aking luha. He looked at me and I saw misery in his eyes. He smirked but it was still all there. Di ano pang silbi kung aalis ka rin naman? That's just so unfair. Nakita ko ang gulat sa kanya. You still didn't answer my question, Amber. Tell me. Tinulak ko siya at nag-iwas ng tingin. He chuckled and held my hand tightly again. Hinila niya ang kamay ko para lang mapatingin ako sa kanya. Pilit kong inilayo ang mukha ko roon. Frustrated at my reaction, lumapit siya sa akin. He wrapped his right arm around me and his other hand held on to me so tight. Nakuhuramentado na ako sa kaloob-looban pero sinisiguro kong huwag ipahalata. Now, we're both sitting on the dried leaves with our backs on the large root of the mulave tree. I'll come back often. He whispered on my ear. Suminghap ako at tumitig sa mga daliri naming nagsasalikop na. Sa gilid ng mga mata ko, sobrang lapit niya na. I'll come back every time you want me here, I promise. Namamaos niyang pangungumbinsi.